Rejected by Locsin. Narito ngayon si Baldavid. Bulusok ang pasa. Okay, to Locsin. Nagkakaroon yata ng konting gulo. Noli Locsin at saka si Bonel Baligit. Nagkaroon ng konting gulo. At sabi ni Noli Baligit, nasiko daw siya sa baba. Mukhang hinamon ni Noli Locsin ito si Bonel Baligit. Here's that drive by Locsin which goes. Makes it 26-20. Locsin, ayun, nasundan ng cameraman natin. Kamuntik. David giving instructions. Here's Locsin grinding hard. He is on fire. Sino magdadala ng bola eh? Locsin breaks loose. Skills. Ito na naman si Noli Locsin. He is playing with a passion, with fire. Ang feeling ni Noli Locsin, he can take on his entire Sangkis team by himself. Not only that, ito si Baldavid has put pace in the tempo of play of Ginebra San Miguel. And the man who has been doing the damage offensively, ayan po yung bagong kasal, si Noli Locsin. And second straight timeout taken by Derek Pumarin. Why not? The tank is on a rampage. Marami nga ang nagsasabi na pag mahilig ka sa sports, dapat payat ang pangangatawan mo para magaang ka. Or nakakadinig tayo ng mabagal ka kasi mabigat ka. O kaya masyado ka mabigat, hindi ka kaya ng katawan mo. Well, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kilalanin natin ang nagpatunay na mali ang haka-haka na yan. Ang tangke ng Barangay Ginebra na si Noli Locsin. Luis Manuel Locsin or mas kilalang Noli Locsin, ipinanganak noong October 19, 1971 sa Bacolod sa Pilipinas na may taas na 6'3". Bunso ito sa 4 na magkakapatid na lalaki. Ito ay lumaki sa tabing dagat at dahil nga mayroon itong half-court na lupa ang sahig sa labas ng kanilang bahay, lumaki itong nakikita ang mga nakakatandang kapatid na naglalaro ng basketball at yun ang dahilan para kahiligan na din ito ang basketball. Hindi nga ito lumaking nanonood lagi ng TV kagaya ng mga tipikal na bata dahil masyado itong nakafocus sa paglalaro sa labas ng bahay. Pagtungtong nito ng grade school dahil sa nakahiligan na nito ang basketball, naging varsity ito sa eskwelahan hanggang high school. Pagdating ng college, ito ay nag-aral at naglaro sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Nag-champion nga ang eskwelahan nito ng kolehiyo dahilan para i-represent itong Western Visayas sa intercollegiate na ipapadala sa Maynila. Sa paglalaro nga sa Maynila, marami nga nakasaksi na college coaches sa laro ni Locsin at nagka-interest dito. Dahil nga marami ang nagka-interest dito, ilan nga ang mga nag-offer dito para maglaro at doon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero Lasal nga ang napili ng guardian ni Locsin para paglaruan nito at doon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero bago pa man ito suotin ng uniforme ng Lasal, naglaro muna ito sa RP Youth Team noong 1990 kasama ang ilan ding future PBA stars. Sa Lasal nga, natuklasan ng UAAP na Locsin had not completed the required 1-year residency bago ito maglaro. Kaya napatawan ito ng ineligible to play for 1 season. Nang mga panahong iyon, star-studded nga ng mga future PBA player ang Lasal lineup, including the main man Jun Limpot. Locsin served his years as a student athlete in Lasal, being one of the best power forwards Lasal could ever have. Pagdating ng 1994, Locsin was drafted first overall pick in the first round ng Tondenya 65 Ram Masters, also known today as Barangay Ginebra San Miguel for the 1994 PBA draft. Pinakita nga ni Locsin na hindi nagkamali ang prangkisa ng Ginebra sa pagkakuha sa kanya. He emerged as the team's leading scorer and the league's leading local rebounder. Rookie season nga nito, he averages 18.5 points, 8.8 rebounds, 2.9 assists in 34 minutes. Not bad nga for a rookie.
Sa paglalaro nga nito under Robert Jaworski's Never Say Die system, mas lalo nitong na-master ang pagiging power forward despite of being undersized at only 6'3". Bagamat hindi maganda ang outside shooting nito, dahil sa lakas ng katawan nito at good footwork, he became a consistent low post threat. Years goes by, he became one of the top bruisers of his time. Dahil nung panahong yun, bibihira ang kasing lapad nito na samahan mo pa ng magandang kilos sa taas ng talon. Sa lapad at bilis nito na hindi basta-basta natitinag, nabansagan itong The Tank sa PBA. Sa pamumuno nga ni legendary Jaworski at samahan mo pa ng Marlo Aquino, Vince Sison, Bal David, they were an unstoppable force in the PBA. With a powerhouse team na kagaya nito, ilang kampyonato nga ang nasungkit ng grupong ito. Nang nagkahiwalay na nga sila ng landas si Jaworski dahil na-trade ito sa iba't ibang team sa PBA noong 1999, makikitang hindi na ganun katindi ang antas ng laro nito. Minsan kasi nakasalalay nga sa coach ang ganda ng lalaruin ng isang player. Nang bumaba nga ang antas ng laro ni Locsin sa PBA, siya namang pag-uumpisa ng pagdating ng matitinding Phil-American sa liga na hudyat ng panibagong henerasyon ng PBA. When 2005 came, Locsin retired in the PBA. Maganda sanang makita na binabangga at nililiparan lang ni Locsin ang mga bagong saltang Phil-Ams kung naabutan nilang prime The Tank. Diba? Before we end, ito nga pala ang career highlights and awards ni Locsin sa paglalaro sa PBA. A 2-time PBA champion, 5-time PBA All-Star, 2-time PBA Mythical Second Team, and PBA All-Star Weekend Slam Dunk Champion. Noli Locsin's legacy is undeniable. A true Ginebra icon, a PBA great, at inspirasyon sa Pinoy basketball fans sa buong mundo. Ang hindi nga mabilang na highlights ang nagmarka sa kanya as a Ginebra legend. Pag sinabing tangke or the tank sa PBA, maski lumipas pa ang maraming dekada, nag-iisa lang yun, si Noli Locsin. Gordon Higgins na kaya nagdadala ng bola, pasa ni Noli Locsin, laban kay Dennis Espino. He steps away! Paano nakawala si Noli Locsin? What a move! Off the break, behind the back. Goes underneath. Finishing! Ang taas nila ni Locsin. To the AC, Dixie Gould! Look at the way he goes over